Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, resurrexit sicut dixit. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, alleluia. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Every gising is a blessing. At saan ba nanggagaling ang ating buhay? Bakit ba tayo nagising ngayong umaga? Ito ay galing sa Diyos. Ito ay dahil binigyan tayo ng panibagong araw, panibagong oras, panibagong lakas ng Diyos. Pero paano natin pasasalamatan ang Panginoon? Sa simpleng pagsunod lang sa Kanya, sa Kanyang kagustuhan. Ito ay tanda na tayo'y nagpupuri, nagpapasalamat sa Kanya. Pero aminin natin, napakarami nating natatanggap na biyaya sa Diyos. Pero patuloy pa rin tayo sa pamumuhay, sa pagkakasala. Napakatigas pa rin ang ating mga ulo. Malayo pa rin ang ating puso sa Diyos. Kaya naman, para tayo makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, muli tayong magpakumbaba, hilingin natin ang Kanyang awa. Hinaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ipagkaloob mo lagi naming maranasan ang pamumunga ng aming ginagampanan. Ngayong Pasko ng pagkabuhay, na iyong binigay upang aming ipagdiwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangaral sa pangalan ng Jesus na yan, wika niya. Ngunit tignan ninyo ang iyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral. At ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong yan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno, ang muling bumuhay kay Jesus, na pinatay ninyo at sa inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisi tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayoy sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya.
Ngit-ngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin nang marinig ito at ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukay sa Diyos tumawag ay kanyang iniligtas. Dukhang sa Diyos tumawag ay kanyang inililigtas. Panginooy, ako'y laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Ang galing ng poon, hanapin masikap. Yaong nagtiwala sa kanya't naligtas, ay may tuturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Angad dinirinig daig ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong mo poon, agad maiibsan. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig. Ngunit walang naniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. At walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at binigay sa kanya ang kapahamalan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi nagkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Esukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. Hindi ko po alam kung napansin nyo rin ito. Bakit pagdating sa mga boss natin, kapag ang boss mo siyang nag-utos sa iyo, agad-agad ginagawa mo. Pag sinabi ng boss mo o ng manager mo, pumasok ka, 7 a.m. Ano pong oras kayo darating sa office? Mga 1 hour before, 30 minutes before. Nandyan ka na, di po ba? Pero kapag yung kaibigan mo, siyang nag-aya sa'yo, uy, labas naman tayo. Tara, mag-dinner tayo, magkape tayo. Kita tayo ng mga 5 o'clock. Ang tanong, anong oras kayo darating? Aminin, late kayo. Di po ba? 5 o'clock, pinag-usapan nyo, darating ka. 5:30. Yung iba, 6 o'clock. Di po ba? Kapag tinanong ka nung kausap mo, nung kaibigan mo, nasaan ka na? Ano po yung message nyo? Ano yung isasagot nyo? Malapit na.
Pero ang tanong, nasaan kayo? Nasa banyo ka pa lang, naliligo ka. Hindi po ba? Bakit kapag sinabi ng boss mo o ng teacher mo, bukas, mag-uniform kayo, gagastos ka, magpapatahi ka, susunod ka. Di po ba? Pero kapag sinabihan ka ng asawa mo, ng magulang mo, mag-ayos ka, magpantalon ka, magsisimba tayo, ano po yung reaction ng iba sa inyo? Bakit? Ang init-init. Hayaan mo na lang ako mag-short. Mas komportable ako na ganito. At saka, wag mo ako pakikialaman, katawan ko ito. Kapag inutos ng boss mo, tatapusin mo agad yung iyong report. Di po ba? Magsasabihan ka, send mo bukas yan. Mag-overtime ka pa. Isasakripisyo mo yung oras mo para magawa mo yung inuutos niya. Pero kapag sinabihan ka ng asawa mo o pag sinabihan ka ng magulang mo, tapon mo nga yung basura, anong sasabihin ng iba sa inyo? Mamaya na lang, papahinga ako eh. Yung iba naman, sumasagot ng oo. Di po ba? Pero nakatingin doon sa cellphone. Isang oras nang nanonood sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook, nilalangaw pa rin yung basura. Di po ba? Kapatid, kakapagtaka po, no? Pagdating sa boss, sunod agad. Pagdating sa ating mga teacher, sumusunod ka agad. Pero sa pamilya, bakit laban agad? Bakit po? Akala natin dahil lang sa pera. Pero hindi po. Mas malalim ang dahilan. Kaya agad sumusunod sa iba, may takot sila. Hindi po ba? Takot ang empleyado mawalan ng trabaho. Takot ang estudyante, baka bumagsak siya, hindi makapag-graduate sa eskwela. Kaya sumusunod sila. Pero sa pamilya, pagdating sa Diyos, minsan o madalas, wala na tayong takot. Amen? Anong nasa isip natin minsan kapag hindi tayo sumusunod sa ating mga pamilya o sa Diyos? Maiintindihan naman ako ng pamilya ko eh. Mauunawaan naman ako ng Diyos. Maawain naman ang Panginoon. Papatawarin naman ako kung ako'y magkakasala. Pero mga kapatid, tandaan niyo po ito. Kapag nawalan ka ng takot sa iba, nawawalan ka na rin ng respeto sa kanila. Amen? At tandaan niyo po, ito tungkol sa takot. Hindi naman po lahat ng takot ay masama. May dalawa pong uri ng takot. Ang unang takot, yung takot ng alipin. Ito ay takot na baka maparusahan siya. Yung pangalawang klase ng takot, takot na banal. Holy fear. Ito yung natatakot ka na masaktan mo ang iyong minamahal. Ano yung takot mo sa iyong puso? Natatakot ka na pumunta ka sa impyerno? O natatakot ka na baka masaktan mo ang Diyos na minamahal mo? Ang banal na takot, hindi natatakot mapagalitan. Natatakot siya na masaktan niya ang kanyang minamahal. Amen? At dito po pumapasok ang ating narinig sa unang pagbasa. Pinatawag daw po ng mga pinuno ng Sanhedrin, ng templo, ang mga apostol. Pinagbawalan na kasi sila na mangaral tungkol sa kanilang pananampalataya kay Jesus. Sino ang kausap po nila? Yung mataas na pari, yung may kapangyarihan, yung may authority. Pero ano yung sagot nila? We must obey God rather than men. Mga kapatid, hindi sila sumunod sa boss nila. Hindi sila sumunod sa mga namamahala. Bakit? Dahil may mas mataas silang sinusundan. Walang iba kung hindi ang Diyos. Ito po ang tandaan nyo, mga kapatid. Hindi lahat ng hindi pagsunod ay mali. May pagkakataon na ang pagsuway ay kabanalan. Sometimes, disobedience to men is obedience to God. The most holy thing that you can do sometimes is to unfollow people. Mag-ingat po kayo doon sa mga sinusundan nyo, doon sa mga pinakikinggan nyo. Kapag hindi ka dinadala niyan mas malapit sa Diyos, please stop following them. Please cut them off from your life. Amen?
Kung ang utos ng tao laban sa utos ng Diyos, huwag kang sumunod. Kung nga si Jesus mismo, siya po ang nagsabi, di po ba? Balikan niyo ang ating mabuting balita. Ang Diyos ang pinakamataas sa lahat. The one who is above all. Hindi ang boss, hindi ang teacher, hindi ang presidente, hindi ang sino mang politiko. Ang Diyos ang pinakamataas. Nakakatakot kapag hindi mo na naiisip at naalala ang Diyos. The absence of the awareness of God as being the highest among all is the beginning of your pride. Remember that. At ano po ang turo ni Santo Tomas de Aquino tungkol po sa kataasan ng loob? St. Thomas Aquinas taught us that pride is the beginning of sin. At napakaganda pa nga ng paalaala po ni St. John Marie Vianney. Ang sabi niya, pride is the root of all vices. Ang pinagmumulan, ang pinag-ugatan ng lahat ng bisyo ay kayabangan, kataasan ng loob. Unawain niyo po, ang kasalanan hindi po nag-uumpisa sa ating mga kamay. Ang kasalanan nag-uumpisa sa ating mga puso. At nag-uumpisa ang kasalanan, ang ugat nito, kapag pumapasok ng kataasan ng loob sa puso mo. Amen? Ang kayabangan ay kapag ginagawa mo ng mas mataas ang iyong sarili, mas mataas ang ibang tao kesa sa Diyos. Kaya maganda pong tanungin ang ating mga sarili ngayon. Bakit ba mas mabilis ako sumusunod sa aking mga boss, sa mga teacher, sa ibang tao, kaysa sa Diyos? Bakit kapag boss ang umutos, ang nagsabi sa iyo, mag-overtime ka? Yes, agad-agad. Pero kapag ang Diyos, sinasabihan ka, magsimba ka, anong sagot ng marami sa atin? Mamaya na lang, pahinga muna ako, pagod ako. Bakit kapag ang boss, sinasabihan ka, deadline bukas, agad, magpupuyat ka. Pero kapag ang Diyos, sinabihan ka, magdasal ka, gusto kitang makausap. Yung iba sa atin, inaantok. Di po ba? Tinutulugan ang misa. Kapag ang Diyos, sinabihan ka, sumunod ka, takot ka, nanginginig ka pa. Pero kapag ang Diyos, sinabihan ka niya, sumunod ka, bakit deadma ka lang sa Kanya? Mga kapatid, ang problema ng napakarami sa atin, mas natatakot tayong mawalan ng trabaho at ng pera kaysa sa mawalan tayo ng Diyos. Aminin niyo, totoo po ito, di po ba? Mas takot tayong mawalan ng kayamanan, mas takot tayong mawalan ng koneksyon sa ibang tao kaysa sa mawalan tayo ng koneksyon at ugnayan sa Diyos. Pero dapat mas matakot tayo na mawala ang Diyos sa ating buhay. Bakit? Dahil tandaan nyo, kapag wala ang Diyos, walang biyaya. Kapag wala ang Diyos, walang buhay. At kapag wala ang Diyos, walang buhay na walang hanggan. Amen? Nung po mga nakaraang araw, baka hindi niyo po alam ito, nakakalungkot lang pong balita. Ang ating po Santo Papa, si Pope Leo XIV, ay parang bang binastos ng presidente ng Amerika. Gumawa po ng message itong si President Trump at sinabi niya, mahina daw pong leader ang ating Santo Papa at hindi daw po niya siya gusto. Pero ano po yung naging sagot ng ating Santo Papa? Hindi daw po siya natatakot sa kanino mang politiko. Ang pinapahayag lang niya ay ang mensahe ng ating Panginoong Jesucristo. At totoo naman po, blessed are the peacemakers. Ang sinasabi lang ng ating Santo Papa, pinapahayag niya ay ang mensahe galing sa Diyos. Di po ba? At ang nakakalungkot pa, nag-post pa po ang presidente ng Amerika ng isang picture gawa po sa AI na parang kamukha po siya ng ating Panginoong Jesucristo. Meron po siyang hinahawakan na taong may sakit at sabi niya, pinapagaling daw niya yung may sakit. Hindi po ba idolatry yun? Hindi po ba kalapastanganan yon sa ating Panginoon? Pero ang mas nakakalungkot pong balita, ito po.
meron pa rin pong mga tao, mga Katoliko, mga religious, mas pinagtatanggol pa nila yung politiko kahit na alam nila mali ang kanyang ginagawa. Aminin po natin, marami din sa atin ang ganyan. Sinasamba natin ang ating mga politiko kesa sa Diyos. At kapag sinabihan mo sila, sila pang galit. Kapag tinuro mo sa kanila yung mali na ginagawa nila, agad sinasabi nila, separation of church and state. Hindi po ba? Kapatid, mag-ingat po kayo. Alam na alam mo, sinasamba mo na ang politiko. Alam na alam mo, ginagawa mo ng Diyos ang isang politiko kapag mas sinusundan mo ang kagustuhan nila kesa sa mensahe, kesa sa kagustuhan ng Diyos. Amen? Kapatid, mas mataas pa ang Diyos kesa sa sino mang politiko. Kahit na ang politikong yan, makapangyarihan, matagal na nagseserve, kahit na mayaman siya, kapatid, Diyos siyang nagbigay ng buhay sa kanya. Walang kapangyarihan ng politiko kung hindi ito pinagkalooban ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kaya mabuti na ibalik natin ang takot sa ating mga puso. Kung gusto nating umayos ang ating buhay, kung gusto nating magkaroon ng kapayapaan ngayon sa buong mundo. Ano po ang English ng takot? Fear. Spell fear, 4 letra. Di po ba? F-E-A-R. At meron pong mensahe ang Diyos sa atin. Diyan sa 4 na letrang yan. First letter, F. Follow God first. Kayo nga po, follow God first. Unahin mo ang Diyos bago ang sino mang tao. At anong pangako ng Diyos? Seek first the kingdom of God and everything will be given to you besides. Amen? Second letter, letter E. Examine your obedience. Sino ba talaga ang sinusundan mo sa iyong buhay? Ibang tao, yung boss mo, o ang Diyos? Letter A. Align your life with God's will. Hindi pwedeng pag Sunday lang tayo active, kapag linggo lang tayo sumusunod sa Diyos. Dapat bawat oras, bawat minuto, sa bawat pag-gising natin sa buhay na ito, sumusunod dapat tayo sa kagustuhan ng Diyos. And last letter, letter R. Respect flows from reverence. Respect flows from reverence. Kung may takot ka sa Diyos, may respeto ka sa lahat. Mga kapatid, hindi naman po masamang sumunod sa boss Hindi naman po masamang sumunod sa may kapangyarihan, sa authority. Pero tandaan mo, may mas mataas kesa sa kanila. Kapag dumating na ang panahon na kailangan mong mamili, trabaho o Diyos, kita o konsensya, mundo o pananampalataya. Sana ang masagot mo ay ang katulad ng sinagot ng mga apostol. Mas susundin ko ang Diyos kesa sa tao. Tandaan niyo po, hindi ka magkakamali sa iyong pagsunod sa Diyos. Maaaring mahirap sumusunod sa ating Panginoon. Pero bandang huli, pinagpapala ng Diyos ang mga tapat sa Kanya. Bandang huli, ang mga tapat na sumusunod sa Diyos ay binibigyan niya hindi lang ng buhay, kung hindi buhay na magpa sa walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo. Alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Tayo mga tumanggap sa buhay ni Jesus na tinatawag na mamuhay ng lubos ayon sa kanyang mga aral. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan sa pamamagitan ng mga pinuno nito naway buong tapang na humarap sa hamon ng patuloy na pagbabago. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang pamahalaan naway manindigan sa kanyang pagsisikap na makapagbigay ng mataas na uri ng paglilingkod sa mga mamamayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa mga nangangailangan,
Naway hindi natin isara ang ating mga puso at pagsikapan nating makibahagi sa misyon ni Kristo, nagpapagaling at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami sa katahimikan po ng ating puso. Banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama, namuhay bilang isang tao ang iyong anak upang ibahagi sa amin ang iyong buhay. Pagkaloob mo na maging matatag kami sa aming pananampalataya sa Kanya upang makapamuhay kami na may pananagutan bilang iyong mga anak. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Narito, Panginoon, mga alay naming taglay, nawa ito'y karabal-dabal sa kabanalan mo. Tanggapin mo, Panginoon, mga gawa ni amin ay kamay, ang bunga ng pag-ibig mo, dugo at katawan. Kapuri-puri ka, O Diyos, na lumikha sa amin na lubos, mula sa kabutihan mo, ang alak at tinapay, ngayoy aming alagya sa pag-ibig mo. Kami ngayon ay narito, buklod-buklod nawa kami maglingkod sa'yo. Kapuri-puri ka, O Diyos, na lumikha sa amin na lubos, mula sa kabutihan mo, ang alak at tinapay, ngayoy aming alay. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang sa mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas na maamong tupa na tububos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, pabuksang ganap ang iyong tahanan. At kami pinaghaharian mo naging kasambahay sa pagkamatay niya sa krus. Nalupig ang kamatayan sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa
Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati ngayon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalahating esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus, Panginoon natin Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay nadalak. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay, para magbigay buhay, huwag mangamba kailanman. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay naganak. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Siya'y daan ng buhay, minahal ka ng Ama. Umuwi ka sa Kanya, makaisa sa tinig niya. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap kong
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami pinagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mo lagi sa kanyang lakas, bilang bungang masagana na dulot mong pagliligtas. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tandaan niyo po mga kapatid, may dalawang klase ng takot. First is the fear that paralyzes us. Ang takot ng mga alipin. Kapag meron kang masamang takot, ibig sabihin natatakot ka na maparusahan o natatakot kang kawalan. Mawala ang kita mo, mawala ang trabaho mo, mawala ang pera o kayamanan mo. Yan yung takot na hindi nagpapabuti sa iyo. Pero ang pangalawang klase ng takot is the healthy kind of fear. The holy fear of the Lord. Banal na takot sa Diyos. Alam na alam mo may mabuti kang takot kapag kaya natatakot ka kasi ayaw mong masaktan yung iyong minamahal. Para tayo magkaroon ng banal na takot, kailangan nating hilingin ito sa Diyos. Because remember, the holy fear of the Lord is one of the gifts of the Holy Spirit. At habang meron kang banal na takot sa Diyos, diyan ka makakasunod ng tapat sa Kanya. Kapag sumusunod ka sa Diyos, magiging mas mabuti, mas mabunga ang iyong buhay. Bakit nagkakagulo ngayon sa ating mundo? Napakaraming tao ang nasasawi. Napakaraming tao ang nahihirapan. Dahil imbis na sundan ang Diyos, sinusundan nila ang kanilang sariling kagustuhan. Di po ba? Hindi ka magkakamali kung ikaw ay palagi sumusunod sa Diyos. Pero aminin natin, yan ang ating pagkukulang at pagkakamali. Gusto natin sumunod sa Diyos pero nagtatagumpay pa rin ang sarili nating kagustuhan. Kaya sa araw pong ito bilang assignment natin, dalawa ang ating ipagdasal. Let us say, Lord, have mercy. Maawa ka sa amin, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataon hindi kami sumusunod sa iyo at wala kaming ibang sinusundan kung hindi ang aming sarili. But secondly, pray for the gift of the Holy Spirit. Banal na Espiritu, pagkalooban mo kami ng banal na takot. Dahil habang wala ang banal na takot na yan sa ating puso, hindi natin mapipili magagawa ang mabuti. Amen? Kapag marami sa atin ang sumusunod sa Diyos, makakahawa tayo ng ibang tao. Pansinin niyo po, pag pumunta kayo ng Japan, yung mga tao doon napakalinis. Kaya pag pumunta ka doon, nagdadalawang isip kang magtapon ng iyong basura. Di po ba? Yun yung epekto, pagkaramihan ay pinipili yung mabuti. Nahahawa kahit na yung mga nasanay sa mali nilang pag-ugali. Nakokonverte, napapagbago sila. Kaya, mga kapatid, magkaisa po tayo sa pagsunod sa Diyos. At dito, magbabagong ating mundo. Ito ay magiging mas tahimik, mas payapa, at mas mabuti. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.